Lusot na po sa Kamara ang panukalang batas kontra sa mga political dynasty. Pero ayon sa ilang mambabatas, masyadong malabnaw at hindi talaga ipinagbabawal ng panukala ang political dynasty. Saksi, si Rafi Tima. House Bill number 8389 is approved on third reading. Majority Leader. Ito ang unang pagkakataon na ipinasa ng Kamara ang isang anti-political dynasty bill halos 40 taon matapos itong isulat sa 1987 Constitution. Sa botong 267 pabor, 20 hindi pabor at 7 nag-abstain, ipinasa ng mayorya ang Act Prohibiting Political Dynasties in National and Local Elective Offices sa huling araw ng plenaryo bago ang kanilang adjournment sinidie o pagtatapos ng first regular session ng 20th Congress. Today, Congress has finally acted. This measure may not satisfy everyone completely. There are valid criticisms, but imperfect reform is still reform. Nakasaad sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution, dapat garantihan ng Estado ang pantay na oportunidad para makapaglingkod sa pamahalaan at ipagbawal ang political dynasty alinsunod sa itatakda ng batas. Pero sa nakaraang 39 na taon, hindi makausad-usad ang enabling law para dito. Gayunman, ayon sa mga hindi bumoto sa panukala, masyado itong malabnaw at hindi talaga nito ipinagbabawal ang political dynasty tulad ng nakasaad sa konstitusyon. Bakit sa ilalim nitong panukala, pwede pa rin na sa isang pamilya may presidente, senador, congressperson, governor at mayor. Pwede pa rin silang magpasapasahan ng posisyon. To my distinguished colleagues, with all due respect, huwag na po tayo maglokohan. Ang nakasulat sa papel ay anti-dynasty, pero ang totoo, ito po ay isang pro-dynasty bill. Meron din namang tutol sa panukala pero bumoto pa rin ng yes dahil bagamat kulang, may tuturing pa rin daw itong reforma. Ipinasya kong mas mabuting bumoto ng yes upang masimulan ang reformang ito kaysa hindi aprubahan dahil lamang sa hindi tayo sang-ayon sa ilang probisyon nito. Puna rin ng mga tutol sa panukala, tahimik ito sa usapin ng party list representatives. Pero ayon sa sponsor ng panukala, hindi intensyon ng batas na resolbahin ang lahat ng problema sa electoral process ng bansa. Magiging katuwang lang daw ito para sa iba pang reforma na kailangan nilang gawin. Kaya nga po, ang decision po ng committee ay magkaroon ng separate na discussion sa Party List Reform Act. Doon po natin mapag-uusapan yung gusto nating introduce na mga measures na hindi ma-expose yung mga party list natin sa possible nominees belonging to one party serving in Congress simultaneously. Bagamat pasado na sa Kamara, nasa proseso pa ng debate ang counterpart bill nito sa Senado na mas mahigpit ang mga probisyon kumpara sa ipinasa kanina. Oras na maipasa ito ng Senado, tsaka lang ito pag-uusapan sa Bicameral Conference Committee bago dalhin sa Malacanang para mapirmahan bilang isang batas. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.